Ito yung sunod. Dito po sa sunod nating topic at pag-uusapan mga kababayan, mangangatog po si Mike Defensor, no? At si Marcoleta po dito. Dahil po mga kababayan, no, sa special or surprise witness, no, ni Pampilo Lacson or ni Senator Ping Lacson na bilang isang Blue Ribbon Committee chairperson, mga kababayan, si Senator Ping Lacson meron pong sinabi na magbabalik po siya. Magbabalik siya bilang Blue Ribbon Committee chairperson at may pasabog. Na ang pasabog niya, meron siyang special surprise witness na i-present sa Senado at ipapakita na walang iba kundi si Romualdez. Ito na, mga kababayan. Nako, magugulat po kayo dito, mga kababayan. Si Romualdez po pala talaga. Confirm, mga kababayan. Confirm na si Romualdez ang witness. Imbitado si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Rinig ninyo rinig ninyo. DZMM yan. DZMM. Na may pasabog siya. Mga kababayan, si Romualdez nga talaga. Sabi ko nga sa inyo si Romualdez ba to? November 14. Abangan po ninyo yan. Ito po. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert! Jeffrey, bukod yung sinasabing very important witness, imbitado na susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ayon sa magbabalik na chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, idadaan kay House Speaker Faustino D. III ang imbitasyon para kay Romualdez. Ang imbitasyon naman sa sinasabing hindi naman po ang si dating Marisol Orly Regala Gutesa ay ipapadala kay Senator Dante Marcoleta at ating Congressman Mike Defensor dahil sila ang naging instrumento o daan bakit ito na ipresenta at nakapagbigay ng testimonya sa komite. Naku po, wait lang po mga kababayan. Yan mga kababayan, dito tayo sa medyo malakas na speaker. May tumawag sa akin, mahina daw. O di sige, dito tayo sa medyo malakas na speaker para rinig na rinig. Ito po mga kababayan. Ayan, ito po. Imbitado si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Jeffrey, bukod yung sinasabing very important witness, imbitado na susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ayon sa magbabalik na chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, idadaan kay House Speaker Faustino D. III ang imbitasyon para kay Romualdez. Ang imbitasyon naman sa sinasabing hindi naman po ang si dating Marisol Orly Regala Gutesa ay ipapadala kay Senator Dante Marcoleta at ating Congressman Mike Defensor dahil sila ang naging instrumento o daan bakit ito na ipresenta at nakapagbigay ng testimonya sa komite. Ay kay Lacson, base sa CCTV footage ay nagtungo si Gutesa sa opisina ni Marcoleta bago ang sorpresang presentasyon sa naturang testigo. Dagdag na sila. Narinig ninyo mga kababayan? Bago pa pala, may nakuha si Ping Lacson na isang CCTV footage na bago pala mag-present si Gutesa sa Senate hearing ay pumunta pa pala ito sa opisina ni Marcoleta. Kumbaga parang binibriefing pa. Naku po, naku po mga kababayan, eto na. Ulitin ko. Pakinggan ninyo Bago pa daw pumunta sa Senado si Orly Gutesa, dumaan muna daw ito sa opisina ni Marcoleta.
Naku po, Marcoleta, may CCTV, Marcoleta. Patay ka. Ko ay sa magbabalik na chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, idatahan kay House Speaker Faustino D. III ang imbitasyon para kay Romualdez. Ang imbitasyon naman sa sinasabing hindi naman po ang si dating Marinpo Orly Regala Gutesa ay ipapadala kay Senator Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sila ang naging instrumento o daan bakit ito na ipresenta at nakapagbigay ng testimonya sa komite. Ayon kay Lacson, base sa CCTV footage ay nagtungo si Gutesa sa opisina ni Marcoleta bago ang sorpresang presentasyon sa naturang testigo. Dagdag na senador, bukod sa very important witness, kung muling mahaharap si Gutesa, ay pagpapatuloy nito ang kanyang testimonya higit sa sinasabing delivery ng mga maletang naglalaman ng po at Romualdez. Samantala, lumabas sa investigasyon ng Manila Regional Trial Court na pineke ang notaryo sa sworn statement ni Gutesa na inirekomenda rin imbestigahan. Ala, naku, patay kayo dyan. According sa Manila Trial Court, pinike ang notaryo ni Gutesa. At bago pala ito pumipresenta sa harap doon sa Senate hearing, dumaan daw muna ito sa opisina ni Marcoleta. Patay kang bata ka. Lagot ka dyan, bulldog. Hala ka. Nako, ito, malapit na tayo sa exciting part. Hala, Diyos ko, Marcoleta. Patay ka dito. A-attend pa naman si Romualdez. Ngayon, kapag hindi masagot ng ayos ni Orly Gutesa ang mga katanungan ni Romualdez doon sa Senate, babalikan kayo niyan. November 14 daw po, Maria Fipaliso. Naku po, sabi ko sa inyo, kapag hindi nyo ayusin yung script ni Gutesa, syempre kaharap na niya ni Gutesa si Romualdez, mangangatog yan, maniwala kayo sa akin. Tapos magbabasa ng papel, tapos hindi niya alam kung ano yung paragraph doon, mga number 1, number 2, number 3. Tapos ikukoach na naman ni Marcoleta, yung number 20, nakalimutan mo. Putang ina, halata. Naku, si Romualdez, abogado yan. Marcoleta. Abogado si Romualdez, hindi mo maloko yan. Kung yung mga abogado dyan hindi nagre-react sa Senado, sinabihan ka na nga ni Antonio, ni Antonio Carpio na mababang uri yung quality ng utak mo bilang abogado. Ala, nako, harap-harapan yan harap-harapan yan. Kasi tatanungin yan ngayon ni Martin Romualdez, kailan, anong petsa, anong araw, at anong pangalan mo sa logbook sa gate. Pag sinabi ni Orly Gutesa dyan, ito po, ako po'y naghati doon September 1, 2025. Paano ka nakapaghati doon na wala ka namang logbook at paano mo na ihati doon na ang bahay ko under construction, walang nakatira? Yan ang problema ngayon dyan. Kasi 2024 pa, ang bahay ni Romualdez, hindi pa natirhan kasi sira. Ginawa pa lang pinapalaki. Sinong titira doon? Construction worker? So, papayag ba si Romualdez na hatiran mo ng mali-malitang milyon-milyong pera? Tapos construction worker ang tatanggap? Nako po, eto na, Marcoleta. Siguraduhin ninyo, Marcoleta at Defensor, Mike Defensor, na yung si Orly Gutesa na witness ninyo na nagsasalitang naghahatid ng mali-malitang pera, pati si Eric Yap ba yun ng Benguet, naghahatid din daw doon ng 47 kamaleta. Nako po, pag hindi nyo napatunayan yan, walang petsa, walang araw, walang logbook, walang CCTV, imposible walang CCTV, exclusive subdivision ang Forbes. Dito nga sa tinitirhan ko, putang ina. 3 gate bago ka makapasok. Napakadaming security ng tinitirhan ko. May CCTV. Hingian ka pa ng ID kung hindi ka taga dito. Tatanungin pa. Sinong pupuntahan mo? Tatawagan pa ako bago makapasok dito. Ganyan kahigpit. Imposible na sa Forbes, hindi ganyan. Bilyonaryo yung mga nakatira dyan. Trilyonaryo yung mga nakatira dyan. Diba? Naku, Diyos mio Marimar, mga kababayan, dito na natin malaman kung talagang gawa-gawa, kung talagang scripted lahat
para lang maidiin si Romualdez. Naku po, mga kababayan. Diyos mio Marimar, eto na nga yung sinasabi ko. Talaga namang, mga kababayan, wala na. Malapit na tayo sa exciting part. Malapit na tayo sa exciting part, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Ayan. Wait lang po ha. Naku po, eto na nga mga kababayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Salabat na ang testimonya ni Gutesa. Kung nakita nyo mga kababayan, tawang-tawa ako eh. Ganito ipakita ko sa inyo yung sagot ni Gutesa. Ito Gutesa. Ang tawag dito, coach. Si Marcoleta. Ito. Marcoleta. Kita, halatang halata naman talaga. Remember, Orly, sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. Ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes. Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. Mataas daw, has everything to lose. Ngayon, patunayan mo yan, Marcoleta, kasi sa mga interview at sa mga bali-balita, lumalabas ka at pinagyabang mo na si Gutesa ay ganito, si Gutesa ay ganyan. Ngayon, pag hindi mo na ipaharap yan si Gutesa, kasi biruin mo, pinopromote niya. Kada may balita, kada na lang dito sa Net25, pinopromote niya na si Gutesa daw ay tama, maayos, malaki ang tsansa at totoo ang sinasabi. Ngayon, kapag ipinatawag ni Ping Lacson yan at hindi pipresent sa hearing, kayo yung babalikan. 'Di ba? Ni Romualdez. nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na roon, kinuha CCTV, kung talagang ako'y pumunta roon o ganyan-ganyan. Hangarin nila, mapagtakpan kung sino man ang may utak dyan. Kaya ako sinasabi na kung sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, sila... Ayan na, hugas kamay na. Hugas kamay na. Hugas kamay na. Pagtatakpan daw. Bakit? Paano mo pagtatakpan? Hindi naman nagsisinungaling ang CCTV. May sabi daw ni Ping Lacson, may CCTV daw na nakita si Gutesa pumunta sa opisina niya. Pagtatakpan ba yun? Hindi pagtatakip yun. Ibig sabihin nun, Marcoleta, may kinalaman ka. Ngayon, pag hindi sumipot si Gutesa, ikaw ang managot dyan kasi ikaw ang nagbitbit sa kanya. Damage has been done. Hindi mo naman pwedeng sabihin sumulpot lang yan dyan at gustong mag-witness. Hindi naman mag-witness dyan kung hindi mo binak-upan. Yan ang problema. Siyempre, yung pangalang Romualdez nasisira dahil kay Gutesa. Ngayon, ang problema dyan, siyempre gusto ni Romualdez na klaruhin ni Gutesa na si Romualdez talaga ang pinadalhan niya. Kasi masisira ang pangalan ni Romualdez. So, ibig sabihin, kayo okay lang masira ang pangalan ni Romualdez. Si Romualdez, hindi okay sa kanya yun. Hindi naman po pwede na saksakin mo sa likod at sabihin lang ni Romualdez, okay lang yan, hindi masakit eh. Ulitin mo pa, hindi masakit eh. Pangatlo, aray, masakit na talaga, umbog kita sa mama ko. Di ba? Bata nga, susuntukin mo, 1, 2 beses, hindi pa iiyak yan. Pangatlo, pag nasaktan, iiyak yan, sa takbo sa nanay yan. Magsusumbong yan. Tapos yung nanay, magdadala yun ng barangay. Magdadala ng pulis yun. Papanagutin yung nanuntok. Tapos si Romualdez, hindi. Alam mo, sa totoo lang, Marcoleta, hindi tayo dito kailangan ng sibil, matatanda na tayo. Hindi natin kailangan ng kwentong barbero dito. 'Di ba? Sirang-sira yung pangalan ni Romualdez at tinawag na mastermind ng mga DDS. Tapos ngayon, nung harapin ni Romualdez si Gutesa, sasabihin mo ngayon, wala kang kinalaman dyan, siya lang ang kusang pumunta, gusto lang niya mag-witness. Hindi naman yan mapunta dyan kung hindi mo ipinasok eh. Sabi nga ni Ping Lacson, wala ka daw abiso, binitbit mo na lang yan daw diretso dyan eh. Ayan na. Kinuusig. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpasesya na kausapin ako eh. Ayoko nga dahil may session kami, sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na roon, kinuha CCTV, kung talagang ako'y pumunta roon o ganyan-ganyan. So sabi, Yan ang problema dyan.
Yan ang problema. Pwede ba, Ken, please, pakisabi anong date itong vlog you? Anong date? Ngayon nga to. Ma'am or sir po ba? Ngayon to. Live ko to. Yan ang problema, Marcoleta. Yan ang problema. Kasi bakit? Nagpapahalata ka eh. 'Di ba? So, ang isipin ng tao, ikaw ang may dala. Ngayon, maghuhugas kamay ka. Naku, patay ka nito. O, anong gagawin ngayon kung pupunta si Romualdez tapos si Gutesa ang wala? Tapos ano pang sabi ni Gutesa? Hindi niya kailangan ng witness protection kasi kaya naman niya, may baril naman siya. Tapos ngayon, idadahilan nyo, hindi siya sisipot kasi nanganganib ang buhay niya. Putang ina eh. Diba? Nakakaputang ina eh. Ang sarap ibato yung cellphone sa pader eh. Kung hindi lang 96,000 yan eh, hindi ko, ibabato ko yan. Diba? Kung hindi lang 96,000 tong cellphone na to, ibabato ko to eh. Diba? Una in-interview, gusto mo ba witness protection? Ayaw ko sir, kaya ko sir, may baril ako sir. Diba? Kaya ko sir, dipinsahan sir, may mga katrupa ako sir. Kaya nila ako ipagtanggol sir, yung Mr. Chair. Tapos nung pinapunta ni Boyeng doon sa ombudsman para mag-file ng kaso, putang ina wala. Bakit? Kasi nanganganib ang buhay niya. Hindi niya kayang ipagtanggol ang pamilya niya. Putang ina mo. Diba? Tapos ngayon, kailangan ng witness protection program. Kita ninyo? Kita ninyo yan? Kasi nung affidavit siya nga, Binasa niya yung affidavit niya. Tapos nung tinanong siya about witness protection na hindi niya raw kailangan. Sabi ko, ba't ganun? Sa affidavit mo, gusto mo ng witness protection. Nung tinanong ka, ayaw mo. Eh, baka hindi niya naintindihan yung binasa niya. Baka hindi siya sumulat nun. Baka hindi niya talaga alam. Diba? Anong sabi ni Boying? Nag-affidavit ka, tapos tinanong ka ng witness protection program, ayaw mo. Tapos nung tinignan daw ni Boying yung affidavit na binasa, parang hindi daw alam ni Gutesa yung binasa niya. Baka hindi daw si Gutesa ang may gawa nun. Di ba si Boying pa ba? Tumanda na yan sa pagiging abogado, hindi niya alam. Kita ninyo reaction ni Boying, Marcoleta? Kasi nung nag-affidavit siya nga, binasa niya yung affidavit niya. Tapos nung tinanong siya about witness protection na hindi niya raw kailangan. Sabi ko, ba't ganun? Sa affidavit mo, gusto mo ng witness protection. Nung tinanong ka, ayaw mo. Eh, baka hindi niya naintindihan yung binasa niya. Baka hindi siya sumulat nun. Baka hindi niya talaga alam yung nilalaman nun. Diba? Nung tinanong ka ni Bato, si Gutesa, nung tinanong ni Bato at ni Marcoleta, gusto mo ba ng witness protection program? Ayaw. Pero dun sa affidavit na binasa ni Gutesa, gusto daw niya ng witness protection program. Kaya sabi ni Boying Rimulya, ano yun? Bakit parang hindi niya naintindihan yung binabasa niya? Baka hindi nga siya yun. Baka iba ang gumawa nun. Kita mo yan? Si Bato kasi, ito din kasi si Bato eh. Alam mo si Bato, palpak to eh. Hindi sumusunod sa usapan eh. Hindi sumusunod sa rule si Bato. Ang layo-layo pa ng tanong eh, humihirit na. Tapos yung tanong ni Bato, kailangan mo ba ng witness protection program? Hindi po, Mr. Chair, kaya ko yan. Marami naman ako mga kabaro, mga gons. Kaya naman ako ipagtanggol yan. Yan ang Marines! Uwas! Gumaganon pa si Bato. Yan ang Marines! Uwas! Gumaganon pa. Uwah! Gumaganon. Putang ina. Tapos yung panghuli sa binasa ni Gutesa, kailangan ko po ng witness protection program po. Tang inang yan. Kaya hindi mo maintindihan sa affidavit may witness protection program. Pero nung tinanong ura-urada sa harapan, hindi po, may baril ako. Lisensyado ba yan? Okay ba yan? Pwede bang gamitin yan? Yes po sir. Active po to sir. Kita niya yan? Kaya mismo si Boying, nagtataka. Si Boying na mismo yan. Gagawin nyo pang tanga. Kayong mga DDS, putang ina ninyo. Kargado kayo sa magic. Kung sa singing contest kayo, puro kayo adlib. Wala na kayo sa tono, may lyrics pa rin kayo. Alam niyo yung kumakanta ka ng, huwag kang matakot at mabahala. Na 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 na. Diba? Wala na, tapos na yung lyrics, may na 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 pang dugtong. Diba? Ganyan ang mga DDS. Pag sa singing contest, puro adlib.
Yeah? Huwag kang matakot at mabahala. Na 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 na. Dinudugtungan tapos na yung lyrics. 'Di ba? Yan ang mahirap sa inyo mga DDS kasi nga bakit? Mga bobo kayong putang ina nyo. 'Di ba? Kita nyo, alam nyo na. Mga DDS, kung anong ibig sabihin ninyo. Puro kay adlib, walang tugtog, may lyrics, para kayong si Sarah. Gumagawa ng kanta, Diyos ko, walang tugtog pero may lyrics. Ito, pakinggan ninyo ha. Diyos mio Marimar. Ito yung pakinggan ninyo, parang ganito, yeah. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na. Diba? Saan mo galing yung kantang yan? May lyrics ka pero wala kang tugtog. Diba? Ganyan ang mga DDS. Ang hilig gumawa ng adlib. Wala ng tono, wala ng lyrics, adlib lang ng adlib. Kita nyo yan? Magbi-blending pa. Adlib na nga lang, biniblending pa. Tapos pag hindi na kaya, nagwi-whistle pa. Diba? Ganyan. Wait lang po ha mga kababayan. Wait lang. Ayun na nga, pasensya na po kayo ha kasi importante kasi yung tumawag sa akin, taga-taas kasi yun. Oo, basta marami kasi akong project. Mga sakim, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, Sabay-sabay mukha kang si Dura. Halagala pa